Salamat, Ate Susan. Nako, ngayon pong, syempre, tag-ulan na naman. Ano? Usong-uso na naman ang iba't ibang mga klase ng sakit. No? Lalo na ho yung tinatawag nating wild o waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Pero wag ho kayo mag-alala, mga kapuso, dahil may mga pwede naman tayong gawin para syempre makaiwas sa mga sakit na yan. Kaya ngayong umaga, makakasama po natin para pag-usapan yan si Dr. Sibert Tan ng Philippine Medical Association. Good morning, Doc. Good morning, Connie. Eto na, Doc, kailangan natin unahin, ano? Unang-una pag sinabi natin yung mga halimbawa, syempre, ng mga waterborne diseases. Ano-ano ba yan? Para lang sa kaalaman din ng ating mga manonood. Usually, ang mga waterborne diseases, ito yung leptospirosis, yung mga amoebiasis, nandyan din yung mga typhoid fever, at saka yung mga iba-ibang dengue fever is one din. Oo, dengue. No? So, meron tayo ngayon dito sa harapan ko, no, na pwedeng paraan para makaiwas sa mga ibang mga sakit na ito. Can you tell us more about this, Doc? Usually kasi yung mga itong kahit tinawag na waterborne disease, we can get this from contaminated source of water. Oo. So, dapat importante, malinis. Pakuluan. One is pakuluan ng tubig natin. Second, dapat malinis yung container natin. We wash it before we put water. Naman. Kahit pakuluan, kung hindi naman malinis yung container, pareho lang. Tapos, last is isa rin, yung we drink clean water. Tapos, ang isa rin I think we have to avoid din, one is yung pag nagsastock tayo ng tubig, dapat we make sure yung may proper cover para hindi nakakontaminate yung water. Pero sa pagpapakulo, kailangan ho natin na i-remind sila. Gaano ba katagal dapat? Ilang minutes ba dapat pag pinakuluan? Usually, pag nagpapakulo tayo ng tubig, importante makita natin kung kumukulo yung tubig, and we can pwede natin pakuluan pa ng extra few minutes para lang make sure kulong-kulo yung tubig. Ito naman. Ito, nakikita natin dito, may lemon, merong oranges, may mga gamot din. Ano ba ito? Para sa ano ito? Actually, these are just home remedies para sa mga tinatrangkaso, yung mga influenza. I think one is, we have to drink mga vitamin C's. Yan ang para to boost our immune system. Tapos, we have to drink mga tsaa to keep our body warm. Tsaka yung mga ibang mga herbal na pwedeng makatulong sa atin. Ito, meron tayong parang lugaw din dito. Soup ba yan? Akala ko kinuha natin kanina sa kitchen pirit. Soup, ayan. So, napaka-importante lang talaga na tamang nutrition. At saka pagka nabasa, kasi di ba sa ulan, ang perception parating magkakalagnat. Ano ba dapat gawin kapag nabasa ngayong tag-ulan? Yes, usually pag nababasa tayo, we advise na maligo tayo just to make sure clean. Kasi minsan yung tubig na tumatalsik sa atin ay contaminated din. So, we have to shower para malinis, then keep warm after that. Yes, and of course yung leptospirosis, di ba? Ito ay nakukuha syempre sa mga baha, tubig baha. At normally, pumapasok to pag may sugat, tama? Yes, kaya minsan kahit walang sugat, basta na tayo sa baha, pumapasok yung leptospirosis. Anong gagawin natin? So usually, una, if we can really avoid, iwasan natin talagang sa tubig baha para hindi tayo ma-leptospirosis. Yung dengue naman. Kasi all year round na yan, hindi lang yung tag-ulan di ba? Yes. Ang dengue usually is nakukuha natin sa pag nakagat tayo ng mga lamok na infect, yung Aedes aegypti tawag nila para So usually kailangan talaga wala yung mga naiiwan na tubig. So, doon nagbe-breed kasi yung mga itlog ng mga lamok-lamok. So, make sure wala tayong mga naiiwan na tubig. Stagnant water. Alright. Maraming salamat, Doc, muli sa iyong pagsama sa amin for your health tips. Maraming salamat kay Dr. Sibert Tan ng Philippine Medical Association. Sana ho natutunan nyo ng maigi at dagdag kaalaman yan para sa atin. Be healthy, mga kapuso. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid namin sa inyo ng mga nangungunang balita at impormasyon. Kaugnay pa rin po ng Bagyong Egay. Kaya tutok lang, magbabalik pa rin po ang unang hirit.